Kabilang na 148,000 miyembro ng Philippine National Police o PNP, kulang na kulang pa rin daw ang bilang na ito para bantayan ang katahimikan at kaligtasan ng buong bansa. Kaya para makatulong mabawasan ng krimen, ang mga pulis na dating pang-opisina lang, inilipat na sa iba't ibang presinto. Balitang hati ni Tina Panganiban Perez. Nito lang Hulyo, pumalo na sa 100 milyon ang bilang ng mga Pilipino. Kung sa kada 500 Pilipino, dapat may isang pulis, dapat ay may 200,000 na miyembro ngayon ng Philippine National Police. Pero ang aktual na bilang ng mga pulis ngayon, 148,000 lang, kulang ng 52,000. Habang kulang ang mga pulis, ang kriminalidad naman nagpapatuloy. Partikular na binabantayan ng pulisya ang mga sinasabing index crimes gaya ng murder, homicide, robbery at theft. Para makatulong na mabawasan ang mga krimen, 900 pulis na dating nakatalaga sa mga opisina sa Campo Crame ang inilipat sa iba't ibang istasyon ng pulis. These policemen were deployed to augment and not to replace the police personnel in the area, particularly yung NCRPO. 15 crime-prone areas ang natukoy na ng pulisya. 5 naman ang priority areas. Paano naman ang mga trabahong maiiwan sa Campo Crame? Very minimal naman yung inaalis, parang a small percentage na yung aalisan, siyempre. And of course, they can all, after their duties there, they can also help go back, attend to their office function here. Pero generally, pupunuan naman yun ng mga kasamahan nila dito sa opisina. Aminado naman ang pulisya na pansamantalang solusyon lang ang paglilipat ng mga pulis mula sa Crame patungo sa mga police station. Ang pangmatagalang solusyon daw, ang pagkuha ng mula 15,000 hanggang 30,000 non-uniformed personnel na gaganap sa mga office duty na ginagampanan ngayon ng mga pulis. 15,000 non-uniform personnel deployed in the different police stations that will translate to another 15,000 more or less policemen back to the streets. Patuloy rin ang pag-recruit ng PNP ng 13,000 hanggang 20,000 na pulis kada taon. Tina Panganiban Perez, GMA News.